Hindi ba mahirap magtanim ng sibuyas, ng spring onion? Hindi naman po. Okay lang naman po. Madali lang. O kinasanayan. Si tatay naman ang naghihirap eh. Hindi naman siya. Si nanay lang ang taga-singil. O, si tatay, tingnan mo, oh. Taga-pati. Oh, hirap na hirap si tatay kahit umuulan tuloy ang trabaho. Si nanay, oh, hintay lang ng koleksyon. Basta nagtatanim po ako. Nagtatanim. Opo. Diyan na rin naman siya, sa kaalaman niya, diyan na rin siya nakapagpatapos ng kanyang college. Talaga po. Tapos na po yung Mga anak nyo. Ilan po anak? Dito po kayo. Lapit po kayo. Ayan. Ilan po yung anak ninyo? 3 po. Yung pong isa, naka-graduate na, pulis na po. Pulis? Opo. Yung pong bunso ko ay tourism. Tatrabaho na po ngayon, kagagraduate lang. Tatrabaho na rin. Kung aking dalaga, ayaw na mag-aral. Parang saka-saka na daw. Ano sa? Saka-saka na daw po. Siguro, pag naisipan pong pumasok. Yung bunso? Yun po yung pangalawa. Yung bunso at panganay po ang nakatapos. Yung mga trabaho na po. Tulong ng sibuyas. Di hindi ka na masyadong pwede ka na mag-relax ngayon. Nakain po kami mag-asawa hindi pwedeng umasa sa anak. Ikaw, mother, kumusta ka naman? Okay naman po, sir. Nakakatapos na rin po yung aking 4 na anak po. 4? Dahil lang lahat sa pagsisibuyas? Po, katulong ko rin po yung mister ko kasi nasa government naman po siya. Ano po siya doon? Janitor po siya sa school. Tapos po tulong-tulong lang po para makatapos ang mga anak. Po ang namin. Relax na rin kayo ngayon? Hindi naman po. Pares lang din po kasi nag-aalaga naman po ako nung 2 apo ko nung panganay ko. Yun na po ang yun daw ang role ng lola. Kaya alaga ng apo. Mag-alaga. Ikaw, Kuya Chris, kumusta ka naman? Sa ngayon, ilan ba anak mo? 3 po. Maliliit pa? High school na po yung 2 ko, yung kambal. Tapos meron po akong nag-aaral sa Maynila, sa FEU. Medyo makatapos na rin po sa Medbio po. Kaya medyo madugo din po yung madugo yun yung presyuhan. Kaya kailangan kahit anong racket ira-racket na natin kaya pero majority sa sibuyas. Opo. Minsan may service naman po ako na renta nakakatulang minsan pag nagbibiyahe rin kami ginagamit ko na rin yung service ko para lang din makaraos din. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Umaga, mag-start ho tayo at dito ho tayo sa Pakil, Laguna. Dito ho tayo sa mismong town nila. Ang ganda ng scenery, maganda. Ang bundok nila, hindi kalbo. Maganda yung town at kita mo ang Manila Bay. Manila Bay, Laguna Bay. Saan? Kita ba? Asan? Diba? So, maganda yung topic natin ngayon. Abangan nyo.
Sir Crisper. Kasama ko sa... Hello, sir. Tatay Lando po. Tatay Lando. Kuya? Pagkain. Ayan, kagaya ng sinabi ko kanina, ay andito tayo sa Pakil, Laguna. Pangil po. Sorry, Pangil. Doon pala kami sa Pakil natulog. So ngayon, nandito na tayo sa Pangil, Laguna. At kasama natin si Sir Crisper Lucilo po. Lucilo. Ayan. At sila ay may organization, pero primarily ang ginagawa nila ay nagtatanim sila ng dahon ng sibuyas. Or anong tawag doon sa English? Spring onion po. Spring onions. Yan. At sila may organization. At dito po ang mga kasama ni Sir Chris. Kilala natin sila isa-isa. Si Sir. Sir, anong pangalan niyo? Rolando Pega po. Si Sir Rolando, matagal na rin kayo. Po. Simula pa po kami po ang nag-group. Kayo talaga ang magkakasama mula umpisa. Yan. Si Ma'am. Ako po si Nanay Midori Akailar po. Si Nanay Midori ay nanonood ng agribusiness. Salamat po. At saka si Ma'am Arlene Galinato po. Ayan, si Ma'am Arlene. So, active kayo lahat sa organization ninyo. At ang maganda, ngayon ko lang nalaman, sila pala ay partner ng Jollibee. So, sila ang nagsusupply ng spring onion nila for choking and manginasal. Ayan. Sige po, puntahan natin yung yung farm. Medyo lang ngayon, naulan. Ganun daw talaga ang climate dito pag bandang December. Talaga daw madalas maulan. Okay, puntahan po natin, sir. Sige po. Ma'am, punta tayo. So, kanino po tong taniman na to? Kay Nanay Dory po. Kay Nanay Dory. Yan, kay Nanay Dory. Tapos yung bandaran daw po kay Nanay Arlene. Kay Nanay Arlene. Kay Kuya, sir, asan yung sa'yo? Kay Tanya, manado po sa unahan pa. Nasa unahan. Okay. Ito sa'yo to. Hindi po. Kay Nanay Arlene po. Yung Kay sa akin Nanay po, Arlene. po sa may tapat ng school. Oh, I see. Ayan. Nakita ko nga yun. Yun, Tapat sa may ng school po. kanina. Yun ang sa'yo. Kasi gagamitin na po kasi yung lupa nila. Kaya kailangan ko maghanap nung mapupwestuhan. Kaya sabi ko, lipat ko. Total, hindi naman gagamitin pa ni Nanay Arlene to. Palipat ko muna yung iba para hindi siya masayang. Oh, I see. So, kumusta naman ang pag-onion? Halos parehas lang po, sir. Kasi sa ngayon, kasi kami, pumasok kasi kami ng market dahil gusto namin na medyo mapaiba sana yung takbo ng pagiging farmers namin. Kumbaga sana para maengganyo din sana namin yung mga tao, yung mga farmers na sumali din sa sumama sa mga ganitong programa. Yung programa ng Jollibee. Maganda po sana yung programa ng Jollibee, kaya lang medyo nagkakaroon ng diferensya sa market lang. Lahat naman yan may kanya-kanyang pros and cons, no? Kahit na may kausap ka na buyer, hindi naman din ibig sabihin na laging masaya. May dumarating din ng mga problema. Kaya mas maganda na bukod doon sa regular na market mo, meron ka pang ibang market. Dadaan ng iba. Wag mo silang wag mo i-focus yung sarili mo dun sa isang kahit malaking kumpanya pa yan, wag mong asahan na sa kanila lahat kasi syempre negosyo yan so mahirap na iasa mo yung market mo sa kanila lang. It's just the same, kagaya rin nila, hindi rin nila inaasa lahat ng pangangailangan nila sa'yo. Opo. Naghahanap din sila ng iba. Ganun lang yon. Kung ano lang naman yung kaya mo, yun sige, yun lang yung ibigay natin. So, ano ba ang kagandahan ng onion, ang spring onion, kumpara sa ibang produkto? Ang kagandahan po kasi ng spring onion, yung spring onion, nagagawa namin ng whole year round yung aming pagtatanim dito. Hindi po kasi kagaya ng ibang crops ng mga gulay ay may panahon talaga. Tsaka may lugar din na klima sila na kailangan. Ito kasi yung spring perfect onion. Ang climate dito. Yung spring onion po kasi talagang perfect sa lugar. Ano bang gusto ng spring onion na climate? Ganito po, malamig. Malamig. Opo.
Maulan? Hindi naman siya masyadong, sa maulan, gusto rin niya, pero hindi naman sobra. Ayaw niya yung nabababad? Ayaw niya rin po na nabababad na ano rin siya, nalalanta rin siya. Kaya dito naman sa spring onion kasi, ang talagang ano mo lang dito, yung pagkatag-araw, umaga hapon talaga ang dilig. Ang dilig. Talagang alaga mo rin siya sa pagdidilig. Yun ang kaanuhan naman ito, kapalit. Matako siya sa tubig pero ayaw niya nang nasusobrahan. Ayaw niya nalulubog. Ayaw niya rin po na nalulubog. Kasi pag nalubog po siya, halimbawa nilubog siya ng baha, tapos umaraw siya ng kinabukasan. Bibilang lang siya ng 2 araw. Lusaw. Ano na siya, nag-umpisa na siya manilaw, malulusaw na siya. Ganun. Yung sa akin po, ganun din ang nangyari nung sa akin. Kaya parang naparecover ko lang siya. Ganun, pagka ganun. Kaya lang medyo malulugi ka na talaga dahil magpapanibago ka na ulit na crop nun. Kagaya nito, nagla-land prep sila. Ano ang importante doon sa pag-prepare ng taniman? Yan po, simula sa ganyan, pagpate, kailangan kasi nila ng spring onion na malambot yung kanyang lupa para yung ugat niya mabilis kumalat. Siyang kumalat. Pero itong mga plat na to, dating plat na to, natamnan na rin to ng spring onion. Opo, na bakante lang siya. Kaya siya matumigas. So dapat hindi ganyan. Opo. So ano to, dudurugin pa nila to? Opo, dudurugin pa nila yan. Mamaya rin tataniman po yan. Mamaya tataniman na yan. Opo. Ayan, dito tayo. Babasa kayo. Ganda na yung akin nasa balon, no? Malaki rin kinikita nyo, ate? Malaki po. At least kayo, magtatanim lang. Bahala na si Kuya Chris, ano? Si Kuya Chris ang problema. Basta babayaran niya kayo pagka-harvest. Opo. Basta hindi nila kami iiwan. Basta sama-sama. Sila naman, sanay na po sila sa ganun eh. Kailangan sila, handa rin naman sila pagka ganun na kailangan ng market. Kahit gabi, hina-harvest nila yan. Pag kailangan talaga, overtime din. Overtime na po kami. Kailan po harvest itong mga inyo? Po yan by January po. January na. Malago na nun. Ay, kagaya na po na Laguna nun, no? Yun po. Ayun, gaya po nun, may namumulaklak na. Kasi nasa maturity na siya. So pwede nang harvestin yan? Ay, bata pa po. Ba't namulaklak na? Kasi po, ano na ngayon yung maturity na siya eh. Maturity na po. Season na siya. Pagdating ng January yan, halos makikita nyo po yan. Puro puti na yung ibabaw yan kasi puro bulaklak na. So paano hindi na mabebenta yan? Nabibenta naman po. Kaya lang, kinukuhanan po muna namin ng bulaklak. Para tanggalin muna yung bulaklak. Para po ipupunla. Yung buto. Yung buto. Okay. Kasi pagka buto po kasi ang bibili namin, halos wala rin kami makita na nagbebenta ng marami. Ng buto. Tsaka ang mahal din talaga pagka mayroon namang buto. May makukuhanan. Kaya pabuto nyo talaga. Opo. Halos ang 1/4 nga lang po niyan, halos magkano na. Kasi ang isang litro nasa 7,000. Na buto. Pero gaano kalaki matatamnan ng isang litro? Malawak na po yun. Ilang hektarya na yun? Baka mayroon na siya ng... yan. 2 hektarya na pa? 2,000 square meter. Tanim-dan 2,000 square meter na binihian o taniman? Taniman po. O maliit yun. Hindi, hindi, ano yun eh. Yung 1 litro eh. 1/4 lang yung sa atin. 1/4 lang. Sa 1/4, ang kaya mong taniman, mga 2,000 square meters po. Kung 2,000, 8,000, wala pang 1 hektarya? Opo. Less than 1 hectare? Opo. Yung 1 litro na buto? Opo. Dami.
Pero yun naman po, pagka natubo na siya, yung transplant niya, napakarami na nun. Ibig mong sabihin, binhian yun. Binhian lang po yun. Maluwang yun, kung binhian. Tapos, pag kinuha mo yun para i-transplant, ilang hektarya na magiging yun? Hektarya na po yun. Hektarya na po, matatamnan na. Hektarya na, mga ilan? 2, 3? Kaya po yun ng 3. 3 hektarya na. Hindi ba mahirap magtanim ng sibuyas, ng spring onion? Hindi naman po. Okay lang naman po. Madali lang. Okay na sanayan. Si tatay naman na naghihirap eh. Hindi naman siya. Si nanay lang ang taga-singil. Si tatay, tingnan mo, Tagapatid. Hirap na hirap si tatay kahit umuulan, tuloy ang trabaho. Si nanay, hintay lang ng koleksyon. Kasi nagtatanim po ako. Nagtatanim. Opo. Diyan na rin naman siya, sa kaalaman niya, diyan na rin siya nakapagpatapos ng kanyang kaalaman. Talaga po. Tapos na po yung mga anak nyo. Ilan po anak? Dito po kayo. Lapit po kayo. Ayan. Ilan po yung anak ninyo? 3 po. Yung pong isa naka-graduate na, pulis na po. Pulis? Opo. Yung pong bunso ko ay tourism. Tatrabaho na po ngayon, kagagraduate lang. Tatrabaho na rin. Kung akin dalaga, ayaw na mag-aral. Parang saka-saka na daw. Ano sa? Saka-saka na daw po. Siguro, pag naisipan pong pumasok. Yun bunso? Yun po yung pangalawa. Yung bunso at panganay po ang nakatapos. Yung mga trabaho na po. Tulong ng sibuyas. Di hindi ka na masyadong pwede ka na mag-relax ngayon. Ay, nakain po kami mag-asawa hindi pwedeng umasa sa anak. Ikaw, mother, kumusta ka naman? Okay naman po, sir. Nakakatapos na rin po yung aking 4 na anak po. 4? Dahil lang lahat sa pagsisibuyas? Po, katulong ko rin po yung mister ko kasi nasa government naman po siya. Ano po siya doon? Janitor po siya sa school. Tapos po tulong-tulong lang po para makatapos ang mga anak. Po ang relax na rin kayo ngayon? Hindi naman po. Pares lang din po kasi nag-aalaga naman po ako nung 2 apo ko ng panganay ko. Yun na po yun daw ang role ng lola. Kaya alaga ng apo. Mag-alaga. Ikaw, Kuya Chris, kumusta ka naman? Sa ngayon, ilan ba anak mo? 3 po. Meron maliliit pa? High school na po yung 2 ko, yung kambal. Tapos meron po akong nag-aaral sa Maynila, sa FEU. Medyo makatapos na rin po sa Medbio po. Kaya medyo madugo din po yung madugo yun yung presyuhan. Kaya kailangan kahit anong racket ira-racket na natin pero majority sa sibuyas. Opo. Minsan may service naman po ako naman pa renta nakakatulang minsan pag nagbibiyahe rin kami, ginagamit ko na rin yung service ko para lang din makaraos din. So kailangan talaga namin ng market. Sila Kuya Chris ang nagdadala ng kanilang produkto sa mga choking stores Opo. ng Rizal. Ilang branches yan? Dito po sa Rizal 6 po. 6. So yung 6 na yan ang pupuntahan mo? Opo. Ano yan, araw-araw? Hindi naman po. Every other day? Every other. Mga 4 times a week ka po kasi kami nagde-deliver dun. Pero ano na yan, consolidated na yan, hindi na lang spring onion yan. Opo, marami. Lahat ng kailangan nila, like may carrots, may cabbage. Paano yun? Wala namang carrots, cabbage dito. Mayroon nga po kami member sa ibang cluster nga na taga San Antonio. Minsan, doon namin kinukuha yung... May carrots and cabbage sila dyan? Cabbage so ang karamihan nila. Ano pa mga ibang... green bell pepper. Pati bell pepper? Opo. Yan ang kailangan talaga nila. Nagde-deliver po kami tuwing Lunes,
Miyerkules, tsaka Biyernes, Sabado. Kasi yung parang yung Biyernes, Sabado yun, medyo malakas. Ba't hindi na lang kunin lahat yung Biyernes ng pati pa Sabado niya? Yung consume lang po nila ang kinukuha nila. Ang daya naman. Yung gas mo? Yun na nga po. Wala kasi silang yatang stock room. Yung iba, walang stock room. Yung iba, yung panggamit lang. Wala silang chiller? Posible? Yung iba, meron sir eh. Pero yung iba, wala talaga. Yung consume lang. Anyway. Okay. Ano oras sila magta-transplant? Mamayang hapon pa sir. Mamayang hapon pa. Ano pa pwede nating bisitahin? Kubo nyo yon? Opo. O ng worker mo? Sir, pwede natin bisitahin yung mga sige, puntahan natin. Ayun po, meron pong nagkukultivate doon sa... Dito baka meron namang... Wala ba nag-harvest? Wala po yata. Wala pa nag-harvest? Wala pa po, mga bagong tanim pa po. Dito tayo sir, para makita nila yung nagkukultivate. Ano yung mag-save? Yun. Tandaan sir. Ayun nga po, yung sabi ko kanina, yung lupa kailangan buhaghag, kaya kinukultivate. Talagang kinukultivate araw-araw ba yan? Hindi naman po. Tuwing makikita niya na parang siksik na siya, yun, kailangan niya ng para maganda yung talo ng ugat. Ilang araw na ba itong nakatanim? Ilang araw na yan kuya? Nakatanim to? 2 weeks na po sir. 2 weeks? Opo. Ito taniman to, hindi lang natamnan. Natamnan na ko yun. Gagawin doon pala yung papalayanin po muna para yung lupa niya gumanda po ulit yun. Pang break. Bi-break niya. Sanjo. Ay, ang ganda ng pangalan ng aso, Sanjo. Ay, Pitbull, Bull. Baka kamukha ni Brasi. American Bulldog. Brasi. Ito po kay Nanay Arlene pa rin din. Doon na, may mga pichay doon na. Kinanay Arlinda. Opo. Wow, mukhang malapit na. Matagal pa po yan, sir. Dami panda mo. Luwang din ha. So sa isang farmer, dito na tayo dumaan para yan na po, para malapit. Kuya Chris, sa isang farmer, gaano dapat kalaki ang taniman niya ng sibuyas? Dapat po huwag ka nang bababa sa 1,000 square meter. 1,000 square meter. Magkano nang kikitain niya doon sa 1,000 Kasi square po meter? yung 1,000 square meters kaya niya umarbest ng 1,000 kilos. Which is magkano per kilo? Sa ngayon po sa market ay magkano? Ano po, 210. 210 times 1,000. Opo. Magkano yun? 210,000. Maganda rin ha. Yung 1,000 square meter, kikita ng 210,000 every month. Every 2 years, 2 months po yan. Every 2 months. Maganda rin ha. Pagka ganun po ang presyohan. Pag maganda ang presyo. 255. See? 255? Opo. Pwede ba rin ba akong magtanim nito sa pasuko? Pwede po. Pwede? Dun sa pasuko, dun sa bahay. Pagtatanim po, ihiwa-hiwalayin nyo. May ganito ako dati, sinira ni Bras, yung American Bully ko. Kinain niya. Saan po tayo? May pechay. Saan yung dinadala naman yung pechay? Sa karamihan po. Sa Jollibee din? Alas karamihan dito lang sa mga tindahan, sa palengke. Palengke Pero na? meron din silang binabagsakan sa pagtag-araw siya gamitin. Dito. Kasi pag itong balon nito, yan, isa, dalawa. So malalim to? Mga bewang lang po.
So, sarili siyang nag-ano ng tubig? Kahit summer? Meron po, opo. Pag summer, meron na kaming pingga. Yung talagang pag sumalok isang hanay niya, dilig. Tapos pagdating doon, may ulit na balon para pagbalik, may tatamaan naman siyang didiligan dito. Meron. So, ito ang pagdilig dito sa kanal? Dito po, ito pong mismong ano. Yung mismong halaman po. Yung kanal para bumalik yung tubig? Para lang siya hindi mag-stuck po. Bumaba din agad. Dito po tayo? Asin po. Maganda na dito, oh, malago. Ano na po yan? Ayun sir, may mga makas, marami ng bulaklak. Ang ganda ng lugar nila kasi tignan mo may mga bundok. Tapos dito, ito Laguna de Bay na to. Opo, yung tubig na yan. Banda dyan, palayan na po yan. May palayan din. Ilang days na po ito kasi medyo malago na. Isang buwan pa lang po. Isang buwan na to. So mga 15 days na lang harvest na to. Opo. May mga ibang hindi lang siya kasabay. Kaya yung ganyan sir, minsan pag kahit sabay-sabay mo siya, meron talaga may iwan dahil dun sa ano ng lupa, yung hindi na pantay-pantay yung sustansya ba. Kaya kailangan mo naka-maintain ka rin sa abono, mga fertilizer. Okay, punta natin yung nagtatanim. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.